So
God, Sunday School tayo mga kapatid. Hinantay natin yung ating media. Gusto ko buksan yung ating pag-aaral sa aklat ng Genesis. Ang Genesis po ay isa sa 5 aklat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At ang Genesis po ay, ang pagluto nito ay origin. The book of Genesis, ang ibig sabihin niyan ay book of origin. O aklat na pinagmulan. O aklat na pinagsimulan. On Genesis 1:1 hanggang 1:8, ito po makita ko sa akin. In the beginning, nagpasimula, dinikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Verse 2, at ang lupa ay wala ang liyo at laman, at ang kaliniman ay bumabalo sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumas sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag, at ito ay mabuti, at dilibay. At pahinati ng Diyos ang liwanag sa madilim. In verse 5, at sinabi ng Diyos na ang liwanag at ang kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, and the darkness of the night, at ang kadiliman ay liwanag gabi, at nagkaumaga at nagkagabi at nagkaumaga sa unang araw. Verse 6, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng kaluwakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa tubig. Verse 7, and God made the firmament, ginawa ng Diyos ang kaluwakan, at hinati nito ang tubig na nasa ibabaw ng kaluwakan at tubig na nasa ilalim ng kaluwakan, at nagkagayon. Verse 8, at tinawag ng Diyos na kaluwakan. And God called the firmament heaven. Tinawag ng Diyos na langit ang kaluwakan, at nagkagabi at nagkaumaga sa kaluwakan. Praise God. We will go to study the book of Genesis, medyo ready natin. Amen. So ito ay kumagat na in-depth study of Genesis chapter 1. Now, verse 1 says, in the beginning, God. Yung salitang beginning, mga kapatid, sa salitang Griego, ito po ay Bereshit. Bereshit, E-R-E-S-I-T, Bereshit. And then yung God ay Elohim, at yung created ay Bara. So sa tatlong salitang ito, Bereshit, Bara, Elohim, dito ay ikot yung ating pag-aaral. Bereshit, ang ibig sabihin niyan ay beginning. Yung John 1:1, in the beginning was the Word. Ano pa na? Yan. Salamat. So, the book of Genesis, ibig sabihin niya ay origin. Meron siyang 50 chapters. Masyadong malaki. Kaya naman eh. Meron siyang 50 chapters, 1,534 verses. 38,267 words. Now, may mga highlights sa salita dyan, Genesis 1-8. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heaven and earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so, and God called the firmament heaven, evening, and morning.
Lord, the second day. Kaya yung sinasabi ko mga kapatid, Bereshit, bara, and Elohim. Ang ibig sabihin niya, yung tatlong salita sa English na in the beginning, ito ay Bereshit. Then yung bara, ito yung salita created, and then Elohim, ito yung God. Bereshit, ang ibig sabihin niya yung beginning. God was there in the beginning means God was before the beginning. Pagka sinabi mong in the beginning God, hindi mo pwedeng sabihin lumabas ang Diyos ng pasimula. He was there before the beginning. Ano ba pag sinabi mo, nakita ko yung isang pangyayari, hindi ka lang lumabas kung may nangyari. Bago yung nangyari, nandun ka na. So this proved that God was before the beginning. So, parang kong sinasabi, itong Genesis 1:1, this answer the question where God, when there is no time, no matter, and no space. Diba, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, isa, tatanungin mo nila, nasa ng Diyos kung wala pa yung panahon, wala pang oras, yung masyadong scientific, yung kanilang utak. Nasa ng Diyos na wala pa ang space and matter. So this Genesis 1:1 will answer. So, in the beginning is time, ibig sabihin, kung meron pang time before time, pero walang ganun eh. Walang time before time. No? There is before time. Kapag kasi merong mga naniniwala na merong kapanahon na ng Diyos, merong age ang God. But, hindi po gano'n halimbawa, sinabi kay Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 8, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa mga tao. So, parang pinalalagay nila na mayroong panahon ang para sa Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin ng 2 Peter 3. Parang God can be in time but He is outside the time. Ito yung panahon, siya ay nasa labas ng panahon, pwede siyang pumasok ng panahon, at pwede siya after the time. Nakuha niyo? Yung salitang mayroong 1,000 taon ang katumbas sa taon ng mga tao, ang sabi doon, it is us. It is us. Hindi sinabing mayroon, parang likewise. Diba? Hindi dahil mayroong panahon o hindi dahil mayroong panahon na para sa Diyos. Kumbaga, they are trying to figure it out na mayroong panahon ng Diyos. Pagka sinabi mo mayroong panahon ng Diyos, it means mayroon siyang pasimula. Pagka mayroong pasimula, mayroong katapusan. In which hindi mo pwedeng ibigay sa Diyos, ipakaulugay sa Diyos. Kasi pag sinabi mo ang isang bagay ay mayroong pasimula, ikaw ay may pasimula, ibig sabihin mayroong gumawa sa iyo. So, when you come to conclusion na ang Diyos ay may pasimula, may gumawa sa Diyos. At lalo kang mahihirapan sino gumawa sa Diyos. Kaya, dyan sa Genesis 1:1, in the beginning, yung Bereshit ay beginning, in the beginning God was before the beginning. And then, on Genesis 1:1, we find Jesus Christ. Bakit natin makikita sa Genesis 1:1 si Jesus Christ? When can we up? Sige. Because sabi sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega. Yung Alpha is first, the first letter in Greek alphabet, Omega is the last letter. Diyan niya yung sinabi, the beginning. Diba? Revelation 1:8, sabi ng Panginoon, I am the beginning. Sa beginning, if you could translate that in Hebrew, ang ibig sabihin ng Hebrew, in the beginning is Bereshit. So, that's true. Even in Revelation chapter 22, verse 30, I am Alpha and Omega, the beginning. So, Genesis 1:1, we can allude that Jesus Christ was there. Kasi, yung sinabing in the beginning. And then sinabi ng Panginoon,
Sinabi ng ating Panginoon Jesus, I am the beginning. And who will you found in the beginning? It is God. Amen? Kuha natin. In the beginning, sinabi ng Panginoon Jesus, I am the beginning. I am the Bereshit. So, sa Bible hindi naman porket mabasa mo yung beginning ay tumutukoy sa ating Panginoon, especially in the New Testament. Ito lang, yung Genesis 1:1, kasi wala pa ito. Hindi pa existed ang heaven and earth. Wala pang time in the beginning. Sinabi ng Panginoon ng Revelation, I am the beginning. Ako yung pasimula. And we found God in the beginning. So, kaya yung John 1:1, alluded to Genesis 1:1, in the beginning was the Word. Nagpasimula, nandun na yung salita. So, nandun ang Diyos, o nandun si Kristo, He is not existed there as Christ. He is not yet existed as Christ. Though sinabi ng Panginoon, on Revelation 38, before the foundation of the world, the Lamb of God slain, pinatay na yung Cordero ng Diyos. It is in the mind of God, in the plan of God, that Christ was there in the beginning. Kumbaga sa isang arkitekto, nasa kaisipan mo na lahat ng ilalagay mo detalye sa plano. Bago mo isulat yung plano, it was already on your mind. Hindi ba pagka may project ka, inutos sa'yo o naisip mo, mayroon ka ng mindset kung ano yung gagawin mo, paano mo gagawin, at uumpisahan yung project. So it was Christ, He was there in the beginning. Then, binigay ko yung Isaiah 44:6 and 48:12 kasi ang nakasulat dyan, first and last. Wala kang mababasa in the or I am the beginning. Ang nakasulat na dyan, I am the first and I am the last. So, yun yung ibig sabihin ng salitang Bereshit. Mamaya, makikita pa natin yung dali ng salitang Bereshit. Then, meron ako nilagay dito, kasi pagkatapos yung Bereshit, sa English, in the beginning God, in Hebrew, Bereshit bara Elohim. Yung salitang Elohim, nilagay yung keynote dyan. Yung salitang Elohim, sige, taas na konti. Yan. Elohim is the plural of Eloah. They say that Elohim means plurality of God. Or plurality in the Godhead. In the Bible, to define the use of Elohim, whether plural or singular, we need to see the verb before or after the word Elohim is used, or the context in which the word Elohim is used. Sabi niyan, yung salitang Elohim, ito daw po ay plural. Pag sinabing plural, maramihan. Plural ng Eloah. Di ba, sa English, side by ako ng contest sa teacher mo na ako ngayon ng English grammar. Sa Tagalog, Balarila. So, sa English, para malaman ng plural, mayroong S. Di ba, S? So, yung Elohim, ang sabi dyan, ang singular niyan ay Eloah. So, pag nakabasa ka ng Elohim, bawa, Genesis 1:1, in the beginning God, yung God doon Elohim, ang ibig sabihin nito ay plural form of Eloah. Kaya yung Elohim doon ay plural, o ibig sabihin ng pasimula, nilikha ng mga Diyos. So, doon, ipapasok nila yung view na sa Godhead, mayroong plurality. No? Mayroong plurality, kaya sa verse 2, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So mayroong Espiritu ng Diyos. Amen. And then on 1:26 or 27, sabi doon, let us make man in our image. Nandun yung plural pronoun na us. So, binibigyan nila ng kahulugan na yung Elohim ay mayroong plurality in the Godhead. Mayroon silang inilalagay na katwiran na sa pagka-Diyos ay mayroong Trinidad.
God the Father, God the Son, and the God Holy Spirit. Dahil dun sa salitang Elohim, ito ay plural of Eloah, pero hindi ito ilagay ko. In the Bible, to define the use of Elohim, sa Biblia, para maintindihan natin yung kahulugan ng Elohim, kung ito ba ay plural o singular, tingnan natin yung verb. Ano yung verb sa Tagalog? Pandiwa. Action word. Tingnan natin yung verb after or before the word Elohim is used. O yung konteksto kung saan yung salitang Elohim ay ginamit. Halimbawa, dahil tayo ay monotheist, one God believer, we will try to stand that Elohim is singular. Kung meron man ito plural, it is plurality in God's attributes. Kung ang Elohim man ay plural, ito ay tumutukoy sa kakanyahan o sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay omnipotent, omniscient, and all-knowing. Ito yung plurality of God. This is what we define Elohim. But on the other group, they define Elohim as plurality in the Godhead. Pag sinabi mo Elohim, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. So, magkakaroon kayo ng argumento, hindi matatapos yung maghapon. Abutin kayo ng isang buwan, isang taon. Magpaparamihan kayo ng verse. Di ba? Wala kayong nasagot, wala kayong na-start. Basta ito sa amin. Di ba? Kung meron kaibigan at Trinitarian, basta ito. Ang ibig sabihin ng Elohim ay God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit. And if you are oneness theology, hindi. Ang ibig sabihin ng Elohim ay isang Diyos at ang Elohim ay plurality in God's majesty and power. Now, paano natin malalaman kung yung Elohim na ay singular o plural? Hindi natin i-deny na mayroong Elohim na singular at mayroong Elohim na plural. Sabi natin tingnan natin yung verb bago at pagkatapos gamitin yung salitang Elohim. Taas natin Exodus 20:30. Taas pa natin, okay. Ito yung dalawang halimbawa na kung saan ginamit yung salitang Elohim in plural. Paano natin mapatunayan plural? Now, paano natin mapatunayan plural? Exodus 23, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yung God dyan ay Elohim. Sorry mga. Bakit plural? Sabi nung ating Kino, tingnan daw yung verb before and after the Elohim use. Nasaan ang verb? Ang verb ay yung shall. Ang verb ay action word. Ano sa Tagalog mo siya? Huwag kang magkaroon. So, yung magkaroon ay pandiwa. Paano mo malalaman yung verb na shall ay singular o plural? Yung verb na shall o magkaroon, sa kanyang original na arrangement, ito ay nananatiling singular. Magiging plural lang ito pagka nilagyan mo ng pronoun na they, we, us. Magiging pronoun. Ano ba pronoun? Ba they shall. So yung shall ay plural. Pagka wala, halimbawa, God shall do this, yung shall do ay singular. So ano yung pronoun sa Tagalog? Pabayaran nyo ko, tuturo ko na. Sa Tagalog ng pronoun ay pangalip. Pag sinabing pangalip ay salita kumahalipi sa tao, sa hayop, sa lugar o pangyayari. So nasa lang verb, ang verb ay yung shall, ang pronoun ay yung thou. Sa Tagalog ng thou ay ikaw. So yung ikaw ay pangalip, salita kumahalipi sa tao. Now yung ikaw dyan, singular o plural? Ikaw, di ikaw lang. Ibig sabihin singular. Ibig sabihin yung God dyan ay singular, bakit may S? Plural po. Kasi yung thou dyan, bagaman ikaw, it address to a group of nation.
Di ba yung bansa, pagkakabuuan ng bansa, ang iyong bansa, yung iyo ay Diyos singular, but it is in plural form dahil it pertains to a group of person. Sabi dyan, thou, huwag kayo. Yung kayo dyan ay, o huwag kang. Yung kang dyan ay group of people. Kaya yung Elohim, hindi na kailangan magtalo, ay hindi, ano yan, God's majesty. Ay hindi, basta parang sa inyo siya, yung construction talaga, yung define if the word is plural or if the Elohim is plural or singular. Dahil doon sa verb na siya, at yung verb na siya ay mayroong pronoun na thou. And the word thou addressed to the nation of Israel. Pagka sinabi ng nation of Israel, it is a group of people, kaya yung thou dyan ay plural. Kaya yung Elohim ay plural. So another example, 32:4, and he received them at their hand and fashioned it with graving tool after he had made it a molten calf, and they said, These be thy gods, O Israel. Yung God dyan ay Elohim. Ngayon, plural o singular? Plural po. Nasaan ang verb? Ang verb ay yung salitang set. Set is an action word. Ito po ay pagdiwa. Sinabi. So ito ay salitang naglalarawan ng pagkilos o paggalaw. Nasaan ang pronoun? Ang pronoun ay they. Yung they ay plural. Kaya yung verb na said ay plural, yung Elohim ay plural. Kahit pa, kasi ang context dito, pinagawa nila si Moses na Diyos-Diyosan. Yung abun, yung isa lang yung ginawa ni Moses na Diyos-Diyosan, pero tinawag ni Elohim. Doon lang pwede mong i-argue na yung hindi po ang Elohim ay plural kasi isa lang. But on the context, dun sa construction ng salita, yung Elohim ay plural. Because of the verb said and the pronoun they. They said. Pagka sinabi mong I said, again, yung said, say, said sa kanyang original na paggamit, pag ginamit mo without using any pronoun, o kaya gumamit mo ng singular pronoun, the verb o yung Elohim ay magiging singular o plural. Dito binamit na they said. And then on Genesis, dyan na, ibaba mo. Kasi may mga inayin. So, sa kauna-unahan. Yeah, Genesis 1:3, Genesis 1:1, God created, God said. Makikita ito, go down sa pinakauna, may mga inayin sa dyan. Kaya, dito, yan. Dito sa Genesis 1:1-8, napakaraming salitang Elohim na makikita natin. Thus to prove that the word Elohim is singular on Genesis 1:1, yung salitang created, again, yung created ay nilikha. Yung salitang created, kahit i-google mo pa, ito ay mananatiling singular unless you use the pronoun or you use the plural pronoun we. We create. They create. Pagka-create na, wala kang makitang pronoun, yung salitang verb na yan will remain singular. Kaya yung God, yung Elohim dyan, God is singular. Verse 2, God said. Sa verse 3 ulit, God saw. God divided. And God called. So yung God said, yung said mananatiling singular, magiging plural lang yung pagka sinabi mong they o we. And then yung God o yung Elohim ay plural. Since wala yung pronoun na they and we, mananatiling singular yung Elohim. Same as in God saw, God divided, God called, then taas mo pa. God said again, taas mo pa. God made. So, the whole creation on Genesis 1, na binanggit yung salitang Elohim, pertaining to a singular God, allowing to do the construction of the text. No? Hindi nanggaling sa isip mo. Hindi nanggaling sa interpretasyon mo.
o sa interpretasyon na magiging kausap ko. Doon mismo sa construction ng mga salita. Yan, tuloy mo na. Ayan, no, ito, yan. Hindi, ito. So, sige. Sipa. Sige pa, ito naman. Yan, okay. Yung keyword natin sa salitang Elohim, magiging singular siya o plural, depende dun sa verb pagkatapos o bago gamitin yung salitang Elohim. At isa pang keyword natin, depende kung ano o sino ang pinatututulan ng salitang Elohim. Halimbawa, thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Meron bang verb dyan? Sumay picture natin. Sister, may verb ba dyan? Thy throne. Yung throne ay hindi verb. Ito ay salitang naglalarawan. So, paano natin malalaman yung Elohim ay singular o plural? Walang verb. Doon, o kung paano ginamit yung context na Elohim. Thy throne, ibig sabihin niya, o na Hebrew, sige, may verb ba? May verb. Meron ito. So, malalaman natin kung singular or plural yung Elohim kung kainin mo pinatungkol. And then, ang Hebrew 1:8, pinatungkol yan kay Kristo. Di ba? Ang Hebrew 1:8, at sa anak ay sinasabi ang iyong sentro. Doon din sa pronoun, makikita mo kung singular o plural. Kasi ang ginamit na pronoun ay they, iyo, singular. Imposible na yung Elohim ay plural. Kasi yung pronoun ay walang verb dyan. Then on Psalms 8:5, for thou hast made him a little lower than the angels. Dito mayroong verb, pero yung verb dyan, yung made. Pero yung made ay pinatutungkol doon sa tao or thou. Hindi tumutungkol doon sa Elohim. Ang Elohim dyan yung angel. So again, yung salitang Elohim ay plural dahil tumukoy sa mga anghel. So depende dun kung sino ang tinukuyan ng salitang Elohim. Ito, two verb din ako. Psalms 82 verse 1. God is Elohim. God standeth in the congregation of the mighty. He judges among gods. May dalawang Elohim. Isang plural at isang singular. Yung unang Elohim na God, ang sumunod na action word or verb ay stand. Again, yung verb na stand, mananatiling singular pag hindi mo ginamitan ng pangalit na, o pag hindi mo ginamitan ng pronoun na we stand. They stand. Pagka nabasa mo lang stand or standeth, yung verb na yan ay singular. So, yung Elohim ay singular. Now here, yung isang Elohim ay plural. Dahil ito ay tumutukoy. Wala kang verb na nakita doon. Ito ay tumutukoy sa mga mighty at sa mga hudok. Kaya yung salitang Elohim, we will conclude na yung Elohim ay hindi lang tumutukoy sa Diyos na nag-iisa, tumutukoy sa mga mighty beings at sa mga judges. Tama na may Elohim na plural ang kahulugan at may Elohim na singular ang kahulugan. So, to settle the issue between God, tingnan natin yung verb before and after the word Elohim used. At tingnan natin yung context kung saan ginamit yung salitang Elohim. Amen. Walang pangalan natin po yun. May natutunan mga ito, mga kapatid. May kapag na ba? Now, the other subject that we could see on Genesis 1:1 and Genesis 1:2, tatapusin ko lang po na 9:30. Kung gusto nyo marinig yung karuto next week, mahalin pa ito. Bibigyan ko kayo ng picture ito. God versus young age story. Genesis 1 and 2 will bring us to two view. Yung Genesis na ito ay dadalhin tayo sa dalawang view. The first view is the God theory, which believe that there is a gap between Genesis 1 and 2, and the young earth theory, which believe that there is no God, but a continuity
of action of Genesis 1:1 and 1:2. Now, meron daw dalawang pagkahulugan ng Genesis 1:1 and 1:2. In the beginning, yung sinasabing God created, in the beginning, God created. So, natapos tayo sa Bereshit Elohim, nandun tayo sa word na bara. Bereshit, bara, Elohim. Yung salitang created, sa salitang Hebrew ay bara. Pagka sinabi yung bara, it means with shape, with form. Kaya created, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. But verse 1 is totally contrast with verse 2 sa binuga. Dahil sa verse 2, and the earth was without form and void. Yung salitang created, ang ibig sabihin nito ay with form, hindi void. Pero ang verse 2, nakita natin in the earth, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Yung walang anyo at walang laman, it is tohu wabohu sa Hebrew. How come na walang laman at walang anyo kung on verse 1, sinabi ng Bible, it was created? Defining the word bara, which means created, with form and with void, with form and with shape. So, yun yung binunggap. So, ang binunggap, yung salitang at, in the beginning, God created the heaven and the earth. Then verse 2, and the earth was without form. Yung salitang and doon is, what you call that? Ito ay isang view na hindi magkasunod. Not a continuity act of verse 1. Kung hindi event after event. Nakuha niyo, halimbawa, nakita mo ko ngayon graduate. Kinabukasan, nakita mo ko ng trabaho. No, that's event after event. So, dun sa mind ni Moses, nakita niya yung verse 1 na created. Created heaven and earth. And then sa itang end doon, may nangyari in between verse 1 and verse 2. Kaya sinabi na, and the earth was without form and void. There's something happened in between. Kaya doon papasok yung gap. Ito yung view ng gap. Pero sa view ng young earth, sa view ng young age, sorry no? Ano yan? Young earth. Young earth age theory. Sa view ng young earth, yung 1, 1 at 2 ay continuity of God's act. Sinabi, in the beginning, God created the earth, the heaven and the earth created. Sa verse 1, and it is a continuous action of verse 1. Walang gap. Walang gap. So, nakuha niyo, parang ganito, nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo. So, depende sa pagbasa, no? Ama, no? Walang gap. Pagka ganun yung basa mo. Pero pag ang basa mo, nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ay walang anyo. Parang may gap. So, meron dalawang view dyan sa pag-aaral na yan, mga kapatid. And you will try to bring both these two view sa atin para hindi tayo maging bias. Marami ng bias na yan. So, we discuss first the gap theory, mga kapatid. Hindi naman natin tulong tapos. Taas mo ng konti. Gap theory, yung salitang create in Hebrew ay bara, which means create, shape, form. Contrast in verse 2, without form and void. Sa Isaiah 45:18, for thus saith the Lord that created, that's bara, the heavens, God himself formed the earth and made it, and he established it. He created it not in vain. Ano ang sabi diyan? Nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ito ay mayroong anyo, at nilikha niya ito hindi in vain. And he formed it to be inhabited. So, verse 1, in the beginning, God created, yung salitang created ay bara, nung nilikha ito ng Diyos may anyo. At nilikha niya ito, ang purpose ng kanyang pagkalika ay para tilhan. So, doon papasok
yung isang definition ng 1:1 and 1:2, yung God theory. Diba? Nilikha ng Diyos yung langit at ang lupa, may anyo, kaya nilikha yan para tirahan. Ibig sabihin, on verse 1, created, ginamit yung salitang bara, the purpose of that creation is to be inhabited. No? Then, on Isaiah, on Jeremiah, taas natin. My bowels, I am pain at my very heart, my heart maketh a noise in me. I cannot hold my peace because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet. Alarm of what? Destruction upon destruction is cry for the whole land is spoiled. At tinutuloy dito yung Holy Land kung bago bibain ng mga Babylonians. Then, taas natin. Ano meron? Alarm ng digmaan at destruction. Spoiled in my gardens in a moment, how long shall I see thy standard and hear the sound of the trumpet? For my people is foolish, they have not known, they are so children and they have not understanding. They are wise to be evil, but to do good they have no knowledge. I beheld the earth, sabi ni Prophet Jeremiah, nakita ko ang mundo, and lo, it was without form and void. And the heavens, walang liwanag o walang ilaw. So, dito, describe ni Prophet Jeremiah yung kahulugan na without form and void. Tohu wahuhu. Parehas ng Genesis 1:2, and the earth was without form and void. Pag binasa ng naniniwala sa God, ito yung nangyari. Mayroong digmaang naganap. No? From verse 1, the purposes of creation created is to be inhabited. Mayroong tumira. But on verse 2, it was Tohu and Wahobu. Same thing, Tohu and Wahobu, because of destruction and alarm of what? So, they're trying, this verse figure out that during the 1:1 and 1:2 mayroong destruction. Again, we go up. Yung salitang deep, dun sa salitang 1:2, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. Yung deep, kalaliman. Pagka tinawag mong kalaliman, abyss, depths, primeval ocean, ibig sabihin may tubig. Meron kasi kalaliman na bangin lang. Ang bawa yung bottomless pit. Bangin lang yun. Pero yung kalaliman na nakita doon sa verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Yung deep doon ay may tubig. So, that means yung earth ay nasa kalaliman na tubig. Pagka sinabi kong deep, ito ay may tubig. So, yung third paragraph ng in the Spirit of God, tinignan natin yung definition ng God. Di ba? Elohim. Malalaman natin singular o plural, paano ginamit, ano yung verb pagkatapos. So, yung Spirit of God is not a separate person from God. Di ba? Dahil ang tinake natin kanina yung salitang Elohim. Hindi hiwalay yan. Ibig sabihin nyo na God in action. The Spirit is not separate from God. Then, up. So, Genesis 1:1, we have seen the created earth with shape and form. But in verse 2, the earth was tohu and wabohu, without form and void. Not only that, but also darkness was in the face of the deep, and the Spirit of God moved in the face of the earth. Post mo tayo. 7 minutes na. Okay, papapayaw ko naman ko. So, bigyan ko kayo ng view kung paano tingnan ng God theory yung Genesis 1:1. Siguro hindi ko kayo magbibigyan ng view kung paano kita dito nangyari. So, on Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. In verse 2, and the earth was without form and void. Contrast on Genesis 1:1. Ano pa ang sabi? And the darkness, try to imagine it. Darkness, kadiliman, ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Yung kalaliman ay tubig. So, yung tubig at yung kadiliman ay hindi lang nasa earth. Bakit hindi lang nasa earth? Kasi
Ang sabi doon, and the Spirit of God moved upon the face of the deep. Kumbaga, hindi lang yung mundo ang nabalutan ng tubig. Yung buong universe. Bakit? Because Genesis 1:3 says, ibaba mo sa pinakauna. Sa pinakauna. Yan. Genesis, yan meron pala pa dito. Ay, hindi, sa pinakauna pa, sa pinakauna. Pinakauna. 6 minutes na lang. Okay. Taas mo. Ayan. And the Spirit of God moved upon the face of the water. God said, let there be light. Yung liwanag dito ay hindi yung araw. Ito ay liwanag. Let there be light. Bakit sinabi ng Diyos? Dahil yung nakita ay kadiliman. Let there be light. At nagkaroon ng liwanag, there was light, and God saw the light, and it was good. God divided the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness He called night. Wala pa yung araw. Wala pa yung araw. Bakit wala yung araw? Wala pa paglalagyan ng araw. Verse, yung liwanag dyan, yung liwanag, sinabi ng John 1:3, and He is the light. Then, itaas mo na ng konti. Yan. Let there be a firmament in the midst of the water. Magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Kaya yung 1:1, and the darkness was upon the face of the deep. Yung kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. Yung kalaliman ay tubig na bumabalot sa mundo, tubig at kadiliman. Sinabi ng verse 5, and God made the firmament, kalawakan. Ano trabaho ng kalawakan? To divide the waters above the firmament and to divide the water below the firmament. Yun yung trabaho ng kalawakan. And continue reading, doon ilalagay sa firmament yung buwan, araw, at mga bituin. So, yung view ng verse 2, it was a totally darkness kasama ang kalawakan. So, yung tubig umabot hanggang sa kalawakan. Ito yung view ng God. Then, ano yung trabaho ng firmament? Taas mo konti. The firmament from the waters which were above the firmament, it was so, and God called the firmament heaven. Yung firmament ay tinawag na heaven. Ngayon, pahabyaw lang to, no? Nasa kalahati pa lang tayo. Doon sa 2 Peter chapter 3, verse, ano yung mga ulit, sister? Balik natin doon sa isang tayo na kapos. Sige pa. Ayan. 2 Peter 3:4-6. And saying, ito yung mga scoffers ng mga panahon na yun. And saying, what is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Ano yung timeline? Beginning of creation. Ano nangyari sa beginning of creation? For this, they willingly, sinadyang nilang maging ignorante na mayroong langit at lupa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos standing out of the water. Pagka binasa mo ito, ang tingin mo ito ay Noah's flood. Tama? Noah's flood. Pero sabi niya, there is, hindi pa tapos. Ang timetable, beginning of creation, yung Noah's flood, not the beginning of creation. Ano ang mayroong beginning of creation? Sinadya niya ng kalimutan. Mayroong heavens, mayroong langit, heavens of old, and earth at lupa. Mayroong langit at lupa. Ano nangyari? Standing of water and waters, and in the water. Mayroong langit, heavens, mga langit. Second heaven. Pagka pinag-aralan natin, ilagay mo yan, kalawakan, na nalubog o inanyuan sa Tagalog, at nagsabi sa araw ng pangako ng kanyang pagpayo, sapagkat buwan ng araw ng mga tulad ng mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay gaya ng kalagayan nila.
Mula ng pasimulan ng paglalang, sabi ni Pedro, nilibot nila mayroong sangkalalitan at mayroon lupa ng unang panahon. Inanyuan sa tubig. Yung inanyuan dyan ay hindi nilikha. Ang ibig sabihin ng inanyuan dyan ay binalot ng tubig. So, we could see 1:2, and darkness was upon the face of the deep. Yung kalaliman doon kasama yung second heaven. Applying this, 2 Peter 3:5, hindi ito tumutukoy sa Noah's flood. Why? Again, nasa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak. Sa Noah's flood, it is a global, hindi kasama yung langit. At mayroong naligtas, Exod, the civilization. Pagka sinabi mong civilization o sanglibutan, pag sinabi mong earth o lupa, ito yung mundo natin, yung mga bundok, at kung ano ang mayroon na nasa lupa. Yun yung ibig sabihin ng earth. And then the word sanglibutan, it is the civilization and the inhabitant of the civilization. Dito, napahamak. Praise God, para natin yung Panginoon. Sinigalapan natin sa Panginoon. Nagbabalik tayo mga next week na lang. Guys,